Magandang araw mga katokers, mga katosis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay, bago tayo magsimula, bati-bati muna tayo, shout out. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po kay Mr. and Mrs. Oliver and Miel Angeles ng Gapan, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa pagtutok at panonood dito sa Talking Toshi TV. Okay, pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang tungkol dito sa lumalalang problema sa sugal. Okay, so, sa sugal, particularly dito sa napapabalitang anong tawag dito? Game fixing. Yan. Lahat ng uri ng game fixing kasi iba-iba yan, ano? May point shedding sa basketball lalo na. Okay, sa paborito nating sport, pastime ng Pilipino basketball, ano? So, nagkakaroon tayo ngayon ng problema tungkol dito ngayon sa palaro natin na pinapanood, no? Sa mga liga-liga, kung ano mang liga na ating pinanonood. Okay. At iba-ibang uri yan, mga kababayan, mga ka-sports, ano? Iba-iba uri yan. Merong small time, may big time, may legal, may illegal, merong sa sulok-sulok. Okay? Yan. Una-una per se, sa akin mga kababayan, ano? O ako tatanungin nyo. Masama yung sugal eh. Sa akin ha. Ako mismo hindi ako nagsusugal. Real talk tayo mga kababayan, hindi po ako nagsusugal. Ano po ba kasi yung sugal na yan? Iniaasa mo yung kapalaran mo, yung kabuhayan mo minsan, okay? Sa pure luck, sa purong swerte. Naaasa ka na yung swerte mapupunta sa iyo. Na anong swerte yun? Yung salapi na itinataya ng bawat isa mapunta sa iyo. Okay? Yan ang sugal, mga kababayan. Okay? Kung titingnan niyo in a general perspective. Okay? Na yung pinaghirapan na pera ng ibang tao, no? Sasakimin mo at hahangarin mong makuha. Okay? At iniasa mo lang sa pure luck, sa purong swerte. Wala kang kahit anong ginawa, paupo-upo ka lang dyan, nihintay mo kung mananalo ka o hindi. Yun ang sugal, mga kababayan. At ikaw man, kaya sugal ang kaya tinatawag na sugal, ikaw man nagtumaya, nagbigay, nagpaluwal ng pera. Okay? Which is, yung pera mong yung hinahangad din ng iba. Di kayo lahat naghahangad ng pera ng isa't isa. Okay? Lahat kayo nagiging sakim. Bakit? Ilang beses ka ba tataya? Ay, hindi pa ika ako hindi pa ika ako tumatama. Baka ngayon swertihin iga ako. Ako ika para magkaroon ako ng itataya, isasanla ko na ito sa'yo. Relo, jewelries, sasakyan, bahay at lupa. Ito na titulo ng lupa. Hindi alam ng asawa niya, binebenta o sinasanla na pala niya yung kanilang bahay. Ha? Yan ang nadudulot ng sugal. Okay? Kaya nga nung panahon ni Presidente Duterte, dati, gusto niya yung online sabong sa kanya. Kumikita kasi pagkor dyan Kaya lang, nalaman niyang nasisira ang buhay at pamilya ng mga tumataya dyan, pinatigil niya. Online sabong. Okay? Pinatigil niya. Itigil niyo yan. Okay? Kasi hindi maganda yan sa pamumuhay ng tao. Nasisira. Okay? Naghahangad ka ng perang hindi sa'yo. Kaya nagiging masama. Okay? At nagpo-promote yan ng katamaran. Hindi ka nagsisikap para yung perang nakakonti napapalago mo o inilalagay mo sa investment na mabuti, no? O ginagawa mong ginagawa mo ng kabutihan yung perang nakukuha mo.
no? Yan ang sugal, mga kababayan. Ngayon, itong nang nangyayari dito sa basketball, ano? Ano man liga yan. I-generalize na lang natin. Huwag na tayo magbanggit ng ng liga. Okay? Hindi maganda nangyayari, mga kababayan. Ang opinion ko diyan, mga kababayan, bakit ba napapasok unang-una sa lahat ang mga liga-liga na yan na maliliit, no? Yung mga mga basketball leagues, mga associations ng basketball. Bakit ba napapasok yan ng mga sugal-sugal? Una-una kasi, yung mga manonood, yung mga tao, lalo na itong mga promotor ng mga small time na mga sugalan, pasugal, yung patago-tago sa sulok-sulok, nakikita kasi nila merong legal na betting, online betting, online game betting. Ano man tawag ninyo, hindi kasi ako nagsusugal. Okay? Yan. May nakikita kasi silang legal. Okay? Unang punto dyan. Aba, kung meron ako nakikitang legal dyan na betting, patatalo ba kami? Pwede naman siguro kami umimbo na at mag-promote kami at mag-i-introduce kami ng aming sariling sugal. No? Kasi dyan sa online betting, siguro mas di hamak na mas mahal itong online betting kaysa dito sa mga small time, yung mga pasulok-sulok lang, pa-ending-ending, pa ano-ano. Mas di hamak na mas mura itong nandito sa sulok-sulok kaysa doon sa online betting, no? Yan. Mas marami ang tatangkilik dito sa pangmasa, no? Kaysa doon sa mag-online ka, ganito, ganyan. Marami ka pang babayaran, etc. Nagiging mahal. Okay? Kaya, ang solusyon dyan, sa tingin ko, no? Alisin nyo lahat ng sugal. Legal ke illegal. Legal ke legal ke illegal. Lalo na pag illegal, alisin nyo. Pero unang alisin ninyo, pag bawal nyo, wag na kayong magpo-promote ng kahit legal na sugal. Online betting na. Bakit? Kasi na-encourage yung iba eh. No? Hindi nagpapatalo kung ang gobyerno kumikita eh. No? Ang gobyerno kumikita, bakit kami hindi pwede? Hindi papayag yung mga yan. Okay? So kaya merong mga na naobliga na mag-game fixing, na mag-shed ng points, mandaya, tawag doon, sabi nila mekus-mekus ng laro, okay, mag-magic ng laro. Dahil meron legal, alisin nyo yung mga legal na yan at maaalis, mawawala rin tong mga lahat ipagbawal ninyo. Mahigpit na pagbabawal. Okay? Lansag yung pati yung mga illegal na patago-tago na yan. At mawawala na yung mga game fixing na yan. Huwag ninyong i-burden, huwag ninyong i-shoulder doon sa mga players na gusto ng marangal na hanap buhay. Na sila nag-e-effort, nag-e-exercise, nagte-training, nagpapalaki ng katawan, nagpapalakas, nagpipigil sa mga maraming mga bagay para maging fit lang sa kanilang sport. Doon nyo aalisan nyo ng trabaho. Bakit hindi nyo ugatin? Kunin yung ugat, bunutin yung ugat para yung puno hindi na tumubong, hindi na lumaki. Yun ang alisin ninyo. The root cause of that, yung game fixing na yan, is because sa akin lang, meron kasing legal online betting. At yung online betting na yon, no? Sorry to say, sad to say, sponsor pa nung palaro, nung liga, nung basketball. Yung pa yung pangunahing sponsor, yung pa yung pangunahing nagko-commercial. Okay? Alisin nyo yan. Mawawala yan.
Sinasabi ko sa inyo. Okay? Yan. So, pangalawa, kung mayroon kayong itatayong liga, okay? Halimbawa, pagpalagay natin, professional siya, semi-professional, okay? Amateur, okay? Itong Games and Amusements Board, lahat ng sasali dyan, lahat ng sasali na team, bago sumali, yung mga team owners, mga kumpanya, kung ano man yan, background check, bakit kayo sasali sa liga? Okay? Kayo ba mayroong sapat na pera or capital para magpasweldo ng mga players, ng mga coaching staff, lahat ng mga employees na involved dyan sa paglalaro ng basketball na yan? Sapat ba yung funds ninyo dyan? Kasi kung wala kayong pera, wala kayong pamsusweldo sa mga player, tumigil na kayo, huwag kayong sumali sa amin. Dapat mayroong ganun, background check. Players, coaching staff, team owners, team managers, lahat. Okay, ano ba intention ninyo? Kasi baka mamaya, intention yan is dyan idaan yung perang marumi at ilo-launder dyan. Dyan lilinisin. O yun na, lalabas dyan, pasweldo sa ano? Pasweldo sa mga players. Yung pala share na pala niya dun sa, alam nyo na. Di ba, hindi natin masabi. No? Dyan ang gagaling yan Pwedeng posible ba yon mga kababayan? Posible yun Okay? So, i-background check ng GAB. Okay? Wala kayong pasweldo. Ayan ang isa pang dahilan. Kaya napipilitan na pumasok itong mga players na ito. Na mag-game fixing is because 2 to 3 months delayed ang sweldo, wala maipasweldo yung team, yung management. Wala akong sweldo. Syempre may mga pamilya yan na pinapakain. Saan sila pupunta? Where will they be getting their income? Saan sila kukuha ng income nila? Di doon sa illegal na. Kakapit na sa patalim yan. Laro ako ng laro, wala akong sweldo, pambihira kayo. Hirap na hirap ako rito ba? Kakapit na ako sa patalim. Okay? Ang tagal nyo magpasweldo. Kaya dapat yan ang tingnan ng GAB. Bago pasalihin dyan sa mga liga-liga na yan. Yung mga teams na yan. Kasi baka mamaya nagiging kasangkapan yan ng money laundering. Okay? Perang galing sa sugal, nililinis dyan sa liga na yan. Plus the game fixing. Nagkaka-multiply na yung problema dyan. Okay. Yan ang sa akin, mga kababayan. Isa pang gusto kong i-reveal sa inyo. May nabasa ako dito sa social media. Kilala naman na siguro natin na well-renowned, sports broadcaster, media personality, Snow Badwa. Nag-post siya kamakailan ng kanyang karanasan. Okay? Sa pagiging opisyales. Sabihin ko lang opisyales, hindi ko kasi sigurado kung ano ba siya doon, anong posisyon niya doon. Pero i-reveal ko rito sa screen, pagbabasahin niyo yung mga statements niya, mahihinuha mo kung anong opisyal siya, kung anong posisyon niya doon, So ito, basahin natin. Tingnan natin, Okay, so yan yung statement ni Mr. Snow Badwa. Kayo na po ang humatol, mga kababayan. Ini-reveal ko lang sa inyo. Okay? Yan po ikinecredit po natin sa post ni Mr. Snow Badwa sa kanyang social media account. Okay? I think this is Facebook, kung di ako nagkakamali. Okay? Kung meron kayo sa loobin tukol dito sa game fixing na to, na umabot na hanggang Senado, kinagalitan ni Senator Raffy Tulfo tsaka ni Senator Jinggoy Estrada tsaka ni Senator Bongo. Okay? Umabot na hanggang Senado ang investigasyon, Nakakalungkot.
Okay, kung meron kayong sariling opinion, reaction, suggestion, suggestion, ilagay nyo lang po, i-type nyo lang po dito sa ibaba sa comment section ng ating video. I-like nyo na rin po itong video na to. At mag-subscribe po tayo. Please, subscribe sa ating YouTube channel. At balang araw, pagka naipon natin itong mga pangalan ng mga nagko-comment na to, no? At mga nagsusubscribe, libreng bate, libreng shoutout, ano? Ayan. Please subscribe to our YouTube channel, Talking Toshi TV, at i-like na rin po ninyo ang ating Facebook account, Talking Toshi TV rin po. Maraming salamat po hanggang sa muli pong pagtalakay natin ng mga paksa sa iba't ibang larangan. Ito po ay si Talking Toshi. Nagpapaalam pansamantala hanggang sa susunod nating panibagong vlog. Ingat po tayo at God bless.